better than 1,000 elsewhere, O Lord. At kami po ay nagpapasalamat for the privilege of worshiping you freely sa bansang ito and coming before your throne as your children. Hallelujah. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran for all the sins that we have committed sa gawa, sa salita, even yung mga inisip po namin na hindi naging kaaya-aya po sa inyo. Cleanse us from all our unrighteousness, Father, so that nothing could hinder our relationship or our fellowship with you. And as we worship, Father, we ask that you fill this place with your presence, that everything we do today will bring honor and glory to your holy name. Hallelujah. Naalala din po namin, O Lord, yung amin pong mga kapatid na hindi pa nakakarating sa lugar na ito, O Lord God, our brothers and sisters who are still on the way. We ask for your divine protection and guidance upon each one of them. At ganin din po sa amin pong mga kapatid who came early today to prepare this place for our worship. And ganun din po yung amin pong mga nasa worship team for their preparations na ginawa, their practice. Ganun din po yung magbibigay ng salita sa umagang to for his preparation also, O Lord. May you reward their labor in serving behind the scenes. Hindi man po namin masyadong nakikita ang lahat ng ito, O Lord God. We know that nothing done for you goes unnoticed in your sight. We pray that you would, this place will be filled with your peace, love, and glory as we give you all the praise and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. May we remain standing for our praise and worship. Amen. Praise God. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. So, sama-sama po tayong umalakpak, umawit, magbigay ng ating pinaka-best offering through our singing and the sing of songs and praise sa ating Panginoon. Amen. Kasiyahan
walang katulad ng ating Panginoon. Let's sing, wala kang katulad. Amen? Hallelujah. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Sing it more. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Minsan pa wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging pagkakataon, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 ano mang magpakataon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on, church, declare it. Ano mang maging panahon, we will praise you, God. Ano mang pagkakataon, you are with us, O Lord. Hallelujah. We praise you, God. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Amen. Greater is He that is in me than he that is in the world. Amen. Hallelujah. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Ikaw ang hinahanap. Hinahanap-hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang hanap. Jesus, ikaw ang
you, God. Ikaw ang aming kanlungan, Lord. Ikaw ang aming matibay na sandigan, Panginoon, sa lahat po na okasyon ng aming buhay, O God. Kaya marapat, Panginoon, na kami ay manalig at patuloy na magtiwala sa kapangyarihan mo, sa biyaya ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa buhay ko'y kailangan ka. Yes, we need you, God. Ngunit ikaw ay tapat kailan pa man. Sa pangako mo ay tinahan. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlung at aking lilim. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa katapatan mo. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. Sa'yo'y mananalig.
hindi ako magkukulang, purihin siya. Declare it, our strength comes from the Lord. Hallelujah. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Thank you for taking care of us. Ingatan niya, Hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas ko'y nagmula, lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, ako'y iingatan niya. hindi ako magkukulang, purihin siya. O Diyos, ikaw ay pupurihin. Kay buti mo, God, kanlung at aking lilim. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. O binago mo ang buhay ko, ang buhay ko. Sa kabutihan at tapatan mo, di mang-iiwan, di mang-iiwan. Sa'yo'y mananalig sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. O Diyos, ikaw ay pupurihin, kanlung at aking lilim. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabutihan at tapatan mo. Di mang-iiwan, di mang-iiwan. Sa'yo'y mananalig, sa'yo'y mananalig. Nais kong ika'y maranasan, Diyos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We adore you. You are magnificent. You are awesome, God. You are worthy of all glory, honor, and praise, Panginoon. We lift our voices, for you are good. You are merciful. And your love never fails, Lord. We thank you for bringing us together today na kami po ay malayang nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Let your Holy Spirit, O God, be with us, move freely in the midst of everyone, in the midst of us, in the midst of this congregation, Lord. Hallelujah. We ask for your comfort for those who are hurting. Give strength, Lord, to the weary for whatever circumstances, Panginoon, na amin pong nararanasan, Lord, at sa aming paligid, knowing, Lord, that we are built on this rock, Lord. We are founded in you, Panginoon. Hallelujah. You are the rock of our salvation, Panginoon, ang aming masasandalan, ang aming sandigan, Panginoon. Thank you, Jesus. You never leave us. You never forsake us. Hallelujah. Lord, as we entrust, Panginoon, ang gawain na ito sa inyo, we ask, Panginoon, ang patuloy na pagsama mo sa amin. We ask, Lord, hallelujah, na yung patuloy na pagpalain ang aming tagapagsalita today. Lord, guide him with your anointing. Let your Holy Spirit give him the exact word, Panginoon. Let your truth be revealed, Panginoon, with clarity and boldness and love, Lord. Hallelujah. Help us, Panginoon, kaming makikinig, O Diyos, na patuloy na sa aming pakikinig, Panginoon, ay mapagtibay ang aming pananampalataya. Hallelujah. At Lord, give us the heart na hindi lang kami sa pakikinig, kundi Lord, nandun yung aming pong pagtalima, Panginoon, sa iyo. As we receive your word, hallelujah, ito po yung maging kagalingan at kalakasan ng aming espiritu, O Diyos. At patuloy, Lord, ano man po ang aming gagawin, ay maluwalhati ka. Tinatalga po namin ang gawain na ito, O Diyos, para sa iyo. Salamat, Panginoon, na sa gitna ng init ng panahon, Panginoon. Nandun, Lord, hallelujah, yung willingness ng bawat isa, Panginoon, na makarating sa iyong tahanan. Sapagkat, Panginoon, nandito, naroon ang kapayapaan na sa iyong presensya lamang namin, Lord, mararanasan. Purihin ka, Panginoon. To you all, the glory and honor and the highest praise, O God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, we have honored our God by our prayer, by the songs na atin pong mga inawit. Now, it's time for us to honor our God with our giving, the giving of our tithes and offering. So, habang binubunot or nilalabas niyo po what you have prepared to give for today, let me just read yung account sa Mark 12, verses 41 to 43. Mark 12. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on."
So, nai-imagine po ba natin that while they are giving into the treasury box or plate, di ba ang pera nung araw yung mamibigat, made of gold or silver, hindi katulad ng pera natin ngayon, weightless. Yung pera, paper. So, may imagine po ba natin yung tunog ng pagbagsak ng mga habang nagbibigay, lalo na yung mga mayayaman, maingay yon. Compared to yung tunog nung binigay ng poor widow na 2 coins? Which is equivalent to few cents lang. But, ang na-highlight dito ni Jesus is yung pagbibigay nung poor widow. Sometimes we think that ang dapat lang nagbibigay, those who have plenty, siya na lang, mas malaki sahod niya, mas marami siyang pwedeng ibigay. But the Bible teaches us, maraming verses na mababasa natin, that giving is an act of faith, of trust, and of obedience. God is not looking for the amount that we give, but take note, the proportion of our giving. Hindi naman yung sasabihin natin na, okay na pala yung konti lang, according to what you have received. Okay? God is not looking at the amount of we give, correct? But He is looking at the trust and obedience in our hearts. The condition of our hearts. Remember in 2 Corinthians, it says also that God loves a cheerful giver. So tayo po ay magbigay ng may kagalakan po sa ating mga puso. Let us pray. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, thank you for being our provider and sustainer. Everything we have, O Lord, we know that it comes from you, from your gracious hand. And as we present our tithes and offerings today, we do so with grateful hearts and in faith and complete trust in you. Lord, I pray that you would bless both the gift and the giver, that everything that's offered to you today, Lord God, ay magamit lamang po for your kingdom and the proclamation of the gospel. Patuloy niyo nga po kaming turuan to trust you completely and be cheerful and faithful stewards of all that you have entrusted to us. In Jesus' name we pray. Amen. Ihanda na rin po ang ating mga puso, ang ating mga tenga, mga ballpen sa mga nagsusulat, at tinatawagan ko na po si Pastor Ver para po sa ating word for today. Pastor Ver. Okay na po. Praise God. Hallelujah. Praise God. So muli, magandang umaga po sa atin pong lahat. Sabi nga po ni Sis Emma kanina, mainit na umaga, pero excited po tayo na pumunta po rito upang patuloy na papurihan at pasalamatan ng atin pong Panginoon. So, bilang mag-recall po tayo ng atin pong last month theme, You are what you eat, physically and spiritually. So, I hope and pray na kumbaga naayos na yung ating kung paano tayo kumakain, hindi lamang po sa ating pong nutrients sa katawan, kundi yung ating soul, and yung din pong ating pong spirit. So, ngayon pong month, this month of June, ang theme po natin ay evangelism, worship, discipleship, and fellowship. Actually, ito pong apat na to, since apat po yung Friday, naisip ko po na paano ba yung distribution namin ng topic. So, nag-suggest po ako na bunutan para naman po, kumbaga, ano yung leading ng Panginoon. And true enough na
napatak po naman po sa akin yung evangelism. Susunod po ay worship kay Sis Pastora Verna. And then yung discipleship po kay Maricel. And yun pong fellowship ay kay Pastora Ellen. Actually, kay Pastora Mitch. So, yun. So, ang topic po natin ngayon is regarding evangelism. So, lahat po tayo ay matututo. Ano ba yung dapat nating maintindihan regarding evangelism? Marami po tayo napapag-aralan, di ba? So, ngayon po is, kumbaga, i-review po natin. Kasi minsan, yun daw pong pagpapaalala ay gamot sa mga nakakalimot. So, ano ba yung bawat aspect na kailangan po nating maintindihan? So, ang title po ng atin pong mensahe sa umaga pong ito ay Living the Gospel Every Day. So, araw-araw talaga po ay dapat po nating ipamuhay ang Ebanghelyo. And tuwa nga po ko dun sa post ni Pastor Anson regarding dun sa statement niya dun sa atin pong page na talagang ipamuhay po natin araw-araw. Kung makikita nyo nga po doon sa 4 na icons dito, love deeply, serve joyfully, grow daily, and share boldly. So, bilang picture illustration, tingnan po natin itong nakikita natin. Ano po ba to? A lighthouse, di ba? So, ano po ba yung purpose ng lighthouse? So, meron po ako nakita na a lighthouse, sabi po dito, spiritual meaning. Sabay-sabay nga po natin basahin. Ready, read? In the Christian life, a lighthouse symbolizes a believer who shines the light of Christ to guide others towards salvation and hope. Just as a lighthouse stands firm, shines in the darkness, Christians are called to shine God's light in a world filled with confusion, sin, and hopelessness. So makikita po natin ito ngayon, di ba? Talagang confusion, minsan hopelessness. May pag-asa pa ba? Especially ang Philippines, di ba? Kumbaga, overwhelmed yung mga nangyayari sa atin pong government. And nakita ko rin po yung prayer ng pinost po ng 700 Club. Actually, kilala ko po yun na nakita. And as our responsibility is to really iluhod natin sa Panginoon yung mga nangyayari sa Pilipinas, dito po sa Middle East. Talaga pong kailangan po nating bilang mga anak niya na hingin natin yung tulong ng Panginoon to ask for His help, yung pong kanyang intervention. And tungkol po dito sa lighthouse, sabi nga po, a lighthouse guides others to safety. So, para po maging ligtas. A lighthouse points ships away from danger and towards safe harbor. Likewise, Christians point people to Jesus, the source of salvation. So, sa atin po din pong scripture, main text po natin sa Matthew 5:14 to 16, inayahan ko po kayong tumayo para basahin po natin yung ating pong verse. Ready, read? You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Purihin po, Panginoon, sa pagkabasa ng kanyang salita. Makaupo po tayo. Sabi po sa Tagalog, no? Basahin ko lang po. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi na may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, later on, makikita po natin yung
ma-expound ito. So may nagpapapa po na message kasi naka-mirror. So anyhow, disregard lang po yon. So the first point we need to understand about evangelism is the heartbeat of God. Ito po yung ang pagpapalaganap ng ebanghelyo, ang pintig ng puso ng Diyos. So evangelism matters because the salvation of people has always mattered to God. Ano po yung sinasabi sa Luke 19, verse 10? Basahin po natin. For the Son of Man came to seek and save the lost. So ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So nandito po tayo, di ba? Tulad po nung unang picture illustration po natin, yung lighthouse. Di ba yung mga ship na, lalo na sa kadiliman, hindi nila kung nasira yung kanilang radar or yung direction, compass. Pag nakita nila yung lighthouse, makikita nila itong yung safe place. So bilang ng anak ng Diyos, ito po yung isang gusto nang gawin natin para sa Panginoon. Kasi sabi ko nga po, evangelism matters because the salvation of people has always mattered to God. Kaya nga po yung heartbeat, ang pangako po ng Panginoon or ibinigay po sa ating verse regarding heartbeat ng Panginoon, yung po sa John 3:16. Napakaliwanag, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. So, bilang mga anak niya, isa po itong pagpapahayag ng Ebanghelyo ang isang mandate po sa atin, di ba, yung Great Commission. Sabi po rito, when evangelism becomes part of our lifestyle, it awakens compassion. Yung atin pong pagiging pahabagin or maawain, our spiritual alertness and sensitivity to God's leading. Kaya nga po, pinagpe-pray natin, di ba? Usually, bago tayo matapos ng service, Lord, give us an opportunity para ma-share, maging bold sa pagpahayag ng inyong mga salita. And let your Holy Spirit prompt us. Kasi importante po yun. Yun po yung key pinakasusi para po tayo ay maging effective. Ang pagkilos po ng kanyang banal na Espiritu. So, it moves us to notice the hurting, yung mga, kumbaga, alam natin na talagang nahihirapan sa buhay. Pray for the lost and respond with genuine care rather than indifference. Kumbaga, hindi tayo, ano ka ba naman, ang simple-simple ng problema mo, hindi mo maayos, di ba? Hindi yun. Kumbaga, alam natin yung, di ba, ang kaaway will always, like a roaring lion, di ba? Lagi tayong tutuksuhin, lagi tayong, kumbaga, idadalhin sa mga bagay na hindi natin gusto. But how do we come up with a solution? So, isa pong verse po natin dito, sabi po sa Matthew 9:36, pakibasa nga po, ready read? So sabi po dito, evangelism begins with compassion. Pagkahabag. Yun po yung naramdaman ng Panginoon. Di ba? Nung nakita niya yung mga karamihan. Compassion. Kasi, di ba alam natin kapag wala ang Panginoon sa buhay ng isang tao, kung ano-ano yung ginagawang solusyon, ginagawang paraan para ma-solve yung problem. But we have this solution. We know where to go to, where to talk to, who to talk to, di ba? Nandiyan ang Panginoon para tayo ay tulungan. Kaya nga po, Jesus saw beyond outward behavior and recognized people's spiritual need. So ito po yung pinagpe-pray natin. Namaya po makikita natin na before we go, we really need to pray for yung ating pong paghayo. Kasi kahit napakagaling natin magsalita, kahit napakagaling nating, kumbaga kabisado natin lahat yung four spiritual laws or yung the four, wala yung main ingredients, di ba? So really important na kasama natin ang Panginoon. So where others saw only problems or failures, Jesus saw souls
who need truth, mercy, and salvation. Because without love, evangelism becomes cold and mechanical. Kasi yun eh. Kaya tayo humahayo dahil gusto natin na maramdaman nila yung joy na nararamdaman natin na kasama ang Panginoon. Yung bang, although nasa kalagitnaan tayo ng gera, nasa kalagitnaan tayo ng problema or difficulties, nandoon pa rin yung pananampalataya natin sa Panginoon that, Lord, you allow these things to happen to me kasi gusto mo na maramdaman ko yung presensya mo at yung solusyon sa mga nararanasan po natin. So, people do not need condemnation from us. They need to encounter the hope of Christ through our compassion, burden for souls, and genuine concern. So yun po yun, di ba? Yung totoong concerns po natin sa mga tao. So true evangelism flows from asking ourselves, do I notice hurting people? Meron ba tayong nakikita na kumbaga yung kasama natin sa trabaho, meron pala sakit yung kanyang anak sa Pilipinas? Are we really sensitive enough to really kumustahin, encourage them, give help as much as possible? Do I really pray for souls? Yung pong kaibigan natin na lagi natin kasama sa gimmick, tapos pagka sa simbahan, hindi natin nakakasama. Do we really pray for them na one time the Lord will bring them, di ba, sa atin pong kalagitnaan? Do we really care about their eternity? Talaga bang, kasi alam natin, di ba, sometimes yun na nga yung yabang nyo naman, talagang kayo lang ang maliligtas. Di ba? Pagka binigay natin na, the key is to really receive the Lord Jesus as our personal Lord and Savior. So, when our hearts are aligned with God's heart, evangelism stops feeling forced. Hindi po yung napipilitan tayo. And begins to flow naturally. Kaya yun po yung talagang authentic, yung atin pong pag-share, yung atin pong pagbabahagi ng pag-ibig. So, if it matters to God, it must matter to every believer. So, dito po papasok yung ating pong pangalawang point, which is, evangelism is the calling of every believer. So, pakisabi nga po sa katabi nyo, calling mo pala yun. Hindi ba? So, hindi po yan namimili. Calling po ng bawat isa. Everybody who follows and kumbaga nasa Panginoon, ito po yung calling po natin. So, sabi po dito sa Mark 16 verse 15, pakibasa po. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. So, ang Panginoon po, sabi po niya rito, sabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. So, Jesus did not give the command to share the gospel to only a few leaders. Hindi lamang po sa iilan, hindi lamang po sa evangelism team, hindi lamang po sa mga pastors, sa mga workers. He entrusted it to all who follow Him, sa lahat. So, evangelism is not merely a program in the church, it is part of our identity as believers. Sabi nga po, once we receive Christ, we become ambassadors of God. Ambassador, di ba? Lagi natin naririnig na ang ambassador, di ba, representative ng isang kalipunan. So, once we receive Christ, we are carriers of His message. His message na siya ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. So, God places believers in homes. Di ba? Meron tayong mga kapatid na nagtatrabaho sa bahay. And they will be used by God para maging ilaw, maging asin. God places believers in a workplace. Sa ating po mga katrabaho. Kilala ba nila na tayo po ay Christian? Are we contradicting pagka po hindi po tama yung kanilang mga principles? I just want to, yung nangyari po sa amin kahapon, kasi meron po sa aming trabaho na, syempre, pag taga rito yung namumuno,
pagka meron kang kumbaga, go against dun sa kasama mo sa trabaho, usually they will ask you to isumbong nyo sa amin. Kumbaga, sabihin nyo sa amin. And when we have this meeting, sabi ko, hindi ba pwedeng kausapin muna yung sabihin nagkamali? Kasi ang in-example ko po sa kanila, for example, itong kasama ko sa trabaho ay hindi niya dinala yung sample which is from yesterday na ilagay sa ref, which is supposed to be kailangan yun, di ba? Pero hindi niya ginawa. And ikaw pa yung gumawa. So, pagka ba ganun is isusumbong agad sa senior? Kasi ganun yung kanilang policy. Pero naisip ko po yung Matthew 18, di ba? Pagka meron kang against dun sa kasama mo, kausapin mo ng personal sarilinan. And here, nakita ko po na usually disciplinary report or disciplinary action kaagad yung binibigay kaagad. So, in that situations, kumbaga, yung mga natututunan po natin, yung mga principles that we have learned sa Bible, yun po yung kailangan nagpa-pop up and we are bold enough to share. Ito po yung alam ko na pwede pong gawing paraan. So, the reason why the Lord brings us to places of work, sa ating pong family, sa ating pong mga neighborhood, kumbaga magiging magiging kakaiba. 'Di ba? Sa lahat. Even sa hospitals. Most of us are privileged enough na meron pong hospital ministry and most of the patients really need prayer. 'Di ba pagka po tayo bumibisita sa mga may sakit, hindi po mawawala na ipagpe-pray po natin sila. And it really, when I was, kumbaga, nasa hospital, naranasan ko po yun, yung assurance nila that the Lord allowed me to get sick. Kasi yun yung pagkatitiwala ko sa Kanya that really amazed me na yun pala yung gagamitin ng Panginoon to bring me closer, to bring me more effective dun po sa pagpipray, lalo na sa may mga karamdaman. Kasi I always assure them that magtiwala ka sa Panginoon kasi inalaw yan ng Panginoon para gamitin niya na maging testimony ka of His goodness. That He is our Jehovah Rapha, yung ating pong healer. So even pala sa atin pong mga online spaces, ibig kong po sabihin sa mga ipinopost natin, importante po na God give us this platform para ma-share yung kanyang kabutihan. Hindi po yung mga grudges o yung mga, sabihin, minsan yung mga boasting, di ba? Sometimes it is used. Pero the Lord bring us this Facebook, Instagram, TikTok, to really, at marami po sa mga kapatid natin ang gumagamit po nito to really use it for His glory. So, you may be the only Bible someone ever reads. Tayo mismo. Hindi man natin na-share boldly yung salvation, kaligtasan, but how we respond to our situations. And meron po tayong pangako sa Panginoon sa Acts 1:8. Di ba? Very familiar verse. Basahin po natin. Ready, read. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. So, a witness simply shares what he or she has seen and experienced. I'm sure na lahat po tayo pinakitaan or ginawa ng Panginoon ng how good He is, how faithful He is. Kaya nga po, you may not know deep theology, hindi man tayo ganun kalalim, but if Jesus has changed your life, you already have a testimony worth sharing. Yun, naghahanap ka ng trabaho, ipinag-pray mo, isinama nyo sa prayer points ng congregation, and then, hindi pala ito yung dapat na trabaho na ginagawa ko. Kaya pala ako naalis dito dahil ito pala yung gusto ng Panginoon sa akin, which is
na-express ko yung talents, yung aking skills, di ba? So may mga pagkakataon po na gagawin talaga ng Panginoon yung if we really ask. And dito po na pangako po ng Panginoon na sasamahan tayo ng Holy Spirit. And you will receive power pagka po tayo ay tumugon sa Kanya pong pagkatawag po sa atin. So you can tell others how God saved you, how God sustained you, how God restored you, and carried you through difficult seasons. So your testimony carries power. Di ba, mas effective. Sabi nga po, mas maganda pa itong marinig kahit sa long sermon kung hindi yung pag-share natin ng ating buhay kasama ng Panginoon. So sometimes, one sincere testimony can touch a heart more deeply than a long sermon. So, witnessing requires courage and dependence on the Holy Spirit. Ito lang po yung gusto nating maintindihan dito, that witnessing requires courage and dependence on the Holy Spirit. So, isa pa po rito. Many believers want to share the gospel but hesitate because of fear, insecurity, and the pressure to say everything perfectly. Di ba yun yung fear natin? Tama kaya yung magiging wordings ko? Tama kaya yung magiging timing? Kasi lahat po ito is kasama. Kasi tao po tayo, especially if hindi tayo ganung kabihasa. But what we're trying to say here is, just be yourself. Kasi ano man sabihin natin, Holy Spirit pa rin yung, di ba, yung magbabago, yung kikilos. Kaya nga po, kahit nga po sa prayer po natin, di ba, even our grudging, parang ano man sabihin natin, the Lord will understand. So, kailangan lamang po nating sumunod. Kailangan lamang po nating maging available sa kung ano yung gusto ng Panginoon. So, we may wonder whether we will be rejected, misunderstood, or unable to find the right words, but evangelism is not about perfect words. It is about the power of the Holy Spirit working through a willing people. So, yun po yung willingness po natin. So, God does not require flawless words. He looks for willing hearts. So, He requires availability. So, evangelism should become part of our normal Christian life. Every day brings us into contact with people who are hurting. Lagi po yan, kumbaga, nasa paligid natin yung mga people that have difficulty. People that are depressed, anxious, discouraged, hopeless, or spiritually lost. Lalo na po yun, di ba? Yung mga naghahanap ng katotohanan. Yun po yung tinatimingan natin na kapatid or Brad, ito lang pa pala ang kailangan mo. This is why our witness must be seen not only in what we say, but also in how we live. So sa atin pong pamumuhay. So ngayon po, we'll go to point number 3, which is, evangelism is revealed through daily living. So, ang pagpapaganap ng Ebanghelyo ay naipapakita sa pamamagitan na pang-araw-araw po nating pamumuhay. Ano po ang sabi dito sa Matthew 5:16? Pakibasa po. So, sorry. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama na nasa langit. So, maliwanag, di ba? Na we are the light of the world. People often observe a Christian's life before they seriously consider a Christian's message. So, ito po yung paano tayo magiging effective. Kung sinasabi natin ito, pinapangaral natin, pero hindi naman nakikita sa buhay natin, it will not, kumbaga hindi na mararamdaman yung effect, di ba? Importante po na nakikita mo na po ito sa ating pong buhay. Talaga bang
May humble heart tayo? Talaga bang mabait tayo? Meron ba tayong pag-ibig sa ating puso? Do we have that forgiving heart? Lahat po ito will only come out. Kumbaga, from inside out. Hindi po ito, kumbaga, pwedeng i-portray or i-pretend. Kasi mahahalata po ito kung hindi po ito talaga mula sa puso. So before people listen to our message, they often observe our character. Regarding character, last Saturday, na-share ko po dun sa mga bata pong players at saka po yung sa mga regular players po natin. Ang title po ng message ko is Developing a Godly Character on and off the Court. So, ano man yung paano tayo maglaro sa court, inside the court, will reflect din yung kumbaga, do we have that mindset na hindi ako magpapa-star, kumbaga, hindi ako shoot lang ng shoot. I will do my part para manalo yung team. So same thing, kasi doon po pinapractice po natin yung self-control, being patient, kumbaga without foul language. So lahat po yun dapat makita sa laro. And same thing here, evangelism is revealed through our daily living. Kaya nga po, hindi lamang po tayo mabait dito sa loob ng church. Kumbaga, lagi tayong nakangiti, lagi tayong welcoming. Kumbaga, dapat sa labas, we are, kumbaga, hindi tayo double-faced, di ba? Iba yung character sa simbahan, iba yung character sa labas. So, importante po na we are what we are. So, yung integrity, na kailangan po ay sino man ang kaharap natin, pareho yung atin pong principles sa buhay. So evangelism is carried through our words, our actions, our attitudes, and the consistency of our testimony. Yun nga po, testimony, na importante po na if we are flying the flag of being a Christian, hindi yung every Friday, Sunday, Wednesday lang tayo Christian. Kumbaga, all throughout the week. Ito po yung ginawa ng Panginoon. Jesus did not minister only in formal settings. Hindi lang po yung in the crowd. He revealed truth while walking. Nung sila po ay naglalakbay, when they are eating, when they are traveling, and speaking with people one by one. So, ito po yung sensitivity na sinasabi ko po kanina na, Lord, give me an opportunity to share my faith doon po sa mga nakakasalubong po natin, nakakasama natin sa araw-araw. Kasi minsan yun yung pala usually sa bus, di ba? Or sa bus stop. Or yung ibang walang magawa na nag-scroll lang, nililibang yung sarili. So yun po yung gagamitin ng Panginoon to yung time, opportunity for us to share our faith. So He turned ordinary moments into opportunities for grace, truth, and invitation. Especially po, di ba, salamat po sa mga kapatid natin na lagi pong nag-i-invite. Hindi po nagsasawa na imbitahan yung atin pong mga kasama. And we have seen it in Sundays, BOTR Sunday, na yung mga nag-a-attend, once in a while, nagdadala sila ng mga bago. And sometimes kasi bibihira yung off, kaya hindi rin maging regular. But kumbaga kasama sa lifestyle talaga natin, yung nag-i-invite. Yung lagi pong ready to share. Sabi po rito, in the same way, our daily routines can become places where Christ is seen through patience, honesty, compassion, and faithfulness. Yun po magiging honest. Talagang hindi po natin makakayang totally, kumbaga every time na, ibig sabihin, kahit yung white lies, di ba? Yun lang po na naiisip ko ngayon eh. It shouldn't be in our lips.
And then sunod po tayo sa pangalawang verse po natin sa 1 Peter 2:12. Pakibasa nga po. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. So yun po yun, no? Na kahit ka pinagbibintangan, pero alam mo na totoo ka sa sarili mo, alam mo yung trabaho mo, sila yung mapapahiya eh. Pagka, kumbaga, idinami ka nila sa gulo nila, they will see na nandun yung pamumuhay natin kasi we are living in the world of, with integrity. Kaya po importante po na sa lahat po ng ating pong ginagawa, we have to be true. Sabi po rito, 1 Peter 2:12 reinforces that our daily conduct and lifestyle becomes a testimony that points people to God. So kailangan po talagang we are doing things para mapapurihan ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng mabuti para makabalik din tayo ng mabuting bagay. Diba? May return din yung favor na binigay po natin. People may not immediately listen to our preaching, but they will often notice our living. So they see how we respond under pressure. They see how we treat people. They see how our honesty at work. They see our patience and kindness. So sometimes the most powerful evangelism begins not with a microphone, but with a lifestyle that reflects Jesus. So hindi po yun dito, di ba? Hindi lamang po sa pag tayo po ay nag-share. So before people hear the gospel from our lips, they often see the gospel in our lives. Lalo na po dito sa Middle East or dito po sa particular sa Kuwait. Hindi naman po tayo pwedeng boldly na talaga mag-evangelize. So, sa ano man po or saan man tayo naroon, sa trabaho, sa atin pong family, even sa family, di ba? Even if we are the only Christian sa atin pong family, how do we communicate? How do we help them? Kumbaga, do we extend help para dahil may utang na loob tayo sa kanila? Hindi. Kumbaga, ito yung gusto ng Panginoon na ma-bless din sila as the Lord blesses us. And parati po pong sinasabi yun pong every Saturday morning po namin, lagi po kaming meron pong meeting or kumbaga kumustahan ng aming magkakapatid. And isa na po kung bago kami magtapos is mag-share po ako ng mga messages according sa need. And I hope and pray na, kumbaga, we have that kind of, especially if we are praying for them. Di ba? We really have to let the message across dun po sa kanila. So, our lifestyle can either draw people toward Christ or make the gospel harder for them to hear. Hindi yung tayo pa nagiging source na kaya hindi sila pumunta sa church, ganyan ka pa rin naman eh. Magagalitin ka pa rin naman, naninigaw ka pa rin. Hindi ka pa rin naman na sabihin pasumpong-sumpong yung atin pong attitude. So, as Jesus said, you are the light of the world. Light does not need to announce itself. It simply shines. And when believers live this way, their witness can have eternal consequences. Which is, yung pang-apat nating point, evangelism lives eternal impact. So, ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay nagdudulot ng walang hanggang epekto. Ano po ba yung sabi sa Daniel 12:3? Basahin po natin. Ready, read? Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like stars forever. So, who lead many to righteousness? Naalala ko lang po yung verse na Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, much of what the world values is temporary, but souls are eternal.
kailangan po, ipanalangin po natin talaga. Whenever we share the gospel, pray for someone in pain, yung may karamdaman or may sama ng loob. Invite a friend to church, encourage a weary heart, or speak a word of hope. We are participating in the eternal work of God. So ito po yung, as we see evangelism is the heartbeat of God, ito po yung gusto ng Panginoon na people will draw closer to Him. Our faithful conversation can change a life forever. So importante po na hindi lamang po facts of life yung ating po napapagkwentuhan. Kung hindi yung how the Lord is giving us yun pong opportunity. So, you may never fully know how God uses your witness until eternity. So, yun pong atin pong pag-invite na, di ba napakasaya na inaantay natin that someday, kumbaga, imagine hearing these words in eternity. Thank you for inviting me. Thank you for praying for me. Thank you for not giving up on me. Ito mabigat. Thank you for not giving up on me. Kasi may mga pagkakataon na 15 taon ko na itong pinagpe-pray, hindi pa rin natitinag, hindi pa rin nasasaayos. Pero we have those testimonies na ilang taon man yung lumipas. Continue to reach out to them, especially yung mga naging ex natin, bakit yun napasama? Yung mga naging, sabihin, nagkaroon tayo ng samaan ng loob. Sabihin, meron pa rin tayong connection kasi the Lord loves each other. They love each one of us. So ngayon pa po, isa pong verse pa po natin sa Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. So yun po pala, yung mga nag-share talagang wise, matalino. So this verse teaches that a righteous life produces life-giving fruit. And one of the greatest fruit a believer can produce is leading people to Christ. So, di ba? Gampanan natin yung atin pong pagkatawag. Evangelism leaves an eternal impact because when we share the gospel, we are not only affecting someone's present life, we are influencing their eternity. Kaya nga po, money, success, and possessions will pass away, but souls are eternal. So, isa pong preaching thought, sabi dito, a wise person does not only invest in temporary things, a wise person invests in souls. So, every prayer, every invitation, every testimony, and every act of sharing Jesus can leave a lasting impact that leads beyond this life. So, soul winning is heaven's business. So, bago po ako magtapos, I will just give you the pros and challenges of living the gospel every day. Ano ba yung pros and challenges na ina-expect natin pagka we live the gospel every day? So, una po tayo sa pros, which has yung pong stronger spiritual growth. Meron po tayong pagiging malakas. When you live the gospel daily, your faith stops being shallow. Hindi po ito magiging mababaw. And start becoming steady. Prayer deepens, discernment sharpens, and your dependence on God becomes real. So we will have a powerful witness. A life surrendered to Christ will preach even when your mouth is silent. Kahit po nakasara. You will have a powerful witness. People may ignore a sermon, but they cannot easily ignore a transformed life. Kung dati kilala nila tayo sa ganito, ngayon ganito na tayo, it is a powerful witness. And then we will have peace and purpose. There is strength in knowing you are walking in the will of God. The gospel gives direction to your steps and meaning to your days. Ibig sabihin, we're not spending our days na ganun lang. Merong dahilan, merong layunin yung atin pong araw-araw na buhay. At kapayapaan, basically. And then, Christ-like character. Daily obedience produces humility, patience, holiness, and love. God uses everyday faithfulness to shape us to the image of His Son. So yun po yung Christ-like character, di ba?
being loving, being patient, meron pong self-control, and gentleness. And then, ang huling approach po natin, yun pong eternal impact. Every act of faithfulness, every testimony, every seed of truth can become part of somebody's story of salvation. A gospel-centered life leaves fingerprints on eternity. So, kumbaga, nararamdaman natin na we are touching lives and we will have this eternal impact. And then, sa challenges, ano naman po yung mga challenges na pwede nating naranasan if we are living the gospel every day? So, opposition and misunderstanding, understood po ito, di ba? Not everyone will celebrate your stand for Christ. Some will resist it, mock it somehow, or misunderstand it. But light has always disturbed darkness. Kumbaga, yung masanggilang yung kanilang principle sa buhay, may paliwanag natin, may share natin yung the four. Kumbaga, in 5 and 10 minutes, meron silang pagkakataon na mag-ponder doon sa na-share natin, di ba? So, yun po yung, but challenges is true. And then, meron po tayong self-denial. The gospel will confront your flesh. To follow Jesus daily means dying to pride and also laying down selfish desires. Kumbaga, hindi na yung sarili natin. And choosing obedience over comfort. Kaya nga po, pag tayo po ay nag-serve or we are, kumbaga, nag-share ng gospel, we deny ourselves na hindi ako mag-share dahil ito yung kagustuhan ko lang. But I want it to, para mapaparehan ng Panginoon. And then yung pang pangatlo, the weight of consistency. Ito po yung sinasabi ko na, when you carry the name of Christ, people are watching. That does not mean living under fear, but it does mean living with holy responsibility. Na yung consistent na lagi ka lang mabait, lagi ka lang mahinahon, lagi ka lang nagtitimpi, di ba? So, meron po yung gano'n na we just have to ask the Lord na natulungan nga po tayo. And then, yung spiritual warfare, challenge. Kasi sabi nga po, di ba, we are not battling against we are battling against flesh and blood, but against principalities, di ba? So, the closer we walk with God, the more the enemy will try to discourage, distract, and weaken your determination. But greater is He that is in you than he that is in the world. So, yung po panghuli ng challenges po natin dito is yung daily surrender. So, no one lives the gospel by accident. It takes prayer, discipline, repentance, and a fresh yes to God every single day. So yes, there's a cost to living the gospel, but the cost of not living it is far greater. A hidden faith cannot change the dark world. A silent witness cannot point people to the cross. So, church, let us not settle for comfortable Christianity. Let us live so fully for Jesus that our lives speak, our hearts burn, and our witness shines for the glory of God. So, yung huling point ko po dito, kung nakikita niyo po yung picture illustration, so yun po yung we are the light of the world. Nasa paligid ka ng kadiliman. So how can we do that? Practical ways to live an evangelistic lifestyle. So una, we have to pray daily for souls. Importante po na ipinagpe-pray talaga natin yung sinashare natin. Sino man, kumbaga nasa labas man tayo, kung nag-evangelize yung ating pong group, importante po na ipinagpe-pray po muna natin ng bawat isa. And then yung pangalawa, we have to live consistently. Kumbaga, on and off, the church, pare-pareho po tayo ng character. And then, we have to build relationships. Tulad po na sabi ko kanina, yung mga dati nating mga kaibigan or kakilala, and may mga bago, kumbaga, we have to have a strong relationship. And then, pang-apat, we have to share our testimony. Ang isa nga pong bala ko sana dito, I will ask one of our brethren na
mag-share po ng kanya pong life testimony. Kasi isa po yun na pagka po kabisado natin yung before, how before we are living, na hindi pa natin kasama ang Panginoon, and how, kung paano tayo binago ng Panginoon, and after, ano yung nararanasan natin na kasama ang Panginoon. So, I encourage you na we have to really memorize or in heart talaga na may share po natin ang ating testimony fluently or effectively. And then, yung panglima, we have to invite people to church. So, wag po tayo manghihinawa or kumbaga just keep on inviting. And then, we have to use social media wisely. Parati po kaming nabibless. Kumbaga sa aming pong group, meron po kaming mga encouraging words na nare-receive araw-araw. And isa po yung sa Tanglaw na app. Yun po yung isa namin na pare-parehas po kami nagme-meditate doon po sa social media. And sa atin po mga accounts, di ba? Facebook accounts, di ba? Mas maganda po na nasa wall natin parati yung pag-asa po natin sa Panginoon. Our hope in Christ. And then yung pang 7, we have to depend on the Holy Spirit. So, now we'll go to our conclusion. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng unang conclusion. Ready, read? The world does not need Christians who remain hidden. It needs believers whose lives visibly point to Jesus. So make evangelism your lifestyle. Let people encounter Jesus through your words, your conduct, your compassion, and your everyday faithfulness. Because for some people, your life may be the first clear picture of the gospel they ever see. So, closing challenge. Ano yung challenge sa atin ngayon? Ask yourself, who have I shared Jesus with lately? Sino ba yung na-share ko ang Panginoon? Who am I praying for? Sino yung ipinagpipray ko po ngayon? So by this time, meron po kayong picture ng mukha nung ipinagpipray po natin. Who can I invite to church this week? Sino yung kumaga ready na dalhin natin or imbitahan natin sa church? Or even sa mga Bible studies po natin. So, do not wait for the perfect moment. Ask God this week to use one conversation, one act of kindness, one invitation, and one testimony for His glory. So, this week, take one intentional step. Pray by name for one person who is far from God. Start one sincere spiritual conversation. Invite one friend, co-workers, or neighbor to church or Bible study. Share one brief testimony of God's faithfulness. Let evangelism become more than a church activity. Let it become your way of life. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Let us pray. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras pong ito. You also ask, O Lord, for your help. Help us make evangelism a lifestyle and not just an occasional activity. Let our words, our actions, our testimony reflect you, O Lord Jesus Christ. Fill us with compassion for souls and boldness through the Holy Spirit. Use our lives to bring others closer to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So at this point po, we will just... Brother Pastor Proy and Brother Pastor, I would just like to invite yung po ating pong evangelism team na mag-demo yun pong The Four. So, bago po tayo karoon ng communion, we'll just ask them to role play. Amen. Praise God. Are we all blessed po? Amen. Pwede po bang itaas yung kamay po ng nakapag-take na po ng The Four training? Taas po ng kamay. Yan. So, madami na po. Sino pa po yung hindi? Taas po yung kamay yung hindi pa.
Ay, mukhang lahat po. Praise the Lord. So, palapakan naman po natin yung mga nag-train po sa mga kanya-kanya pong mga satellite churches. So, we will have a demonstration and our scenario. Ang pong scenario po ay makikita po ako ni Ate Frets sa Kuwait City. Ako po si Kabayan. Sige. Yes. Amen. O sige. Sige, Ate. Hello, kabayan. Kumusta? Mabuti. Ay, Hmm. matagal ka na dito? Kanina ka pa? May hinantay lang ako Hinahantay ka. yung driver ko kasi susunduin na ako mamaya. Driver ng katulo ng driver ng amo ko. Ay, ganun ba? So, Kasi napaka-stressful ng amo ko eh. ay talaga? So, sis, ano nga ang pangalan mo? Lizelle pala. Lizelle. Ako nga pala si Sister Fred. Hello, So, friends. kumusta naman yung trabaho mo? Actually ngayon, sobrang stressful ako sa amo ko talaga kasi nga araw-araw grabe, makasigaw, tapos yung basta araw-araw talaga naririndi na ako sa boses niya, sa kakautos niya talaga. Ganun ba, sis? So, talagang, ganun din ako. Alam mo, ganyan din sa akin sa trabaho ko, no? Ang dami ring problema. Lagi ring ganyan. Yung amo ko, laging naninigaw. Pero alam mo, merong isang bagay na nagpabago ng perspective ko sa buhay. Okay lang ba na i-share ko sa'yo, Sister Lizelle? Sandali ano ba yan? lang to. Marami ba akong ano dyan? Hindi naman, mga 5 minutes lang to, sis. Sige, Okay. habang wala Okay pa lang yung ba? Habang wala pa yung ng driver amo ko. mo. May sasabihin lang ako sa iyo. Alam mo, sige. ito, yung patungkol sa relationship natin sa ating Panginoon. Alam mo ba na may isang taong nag-share sa akin, sa pamamagitan lamang nito, itong symbol na ito. So, anong mga nakikita mong mga symbol? Ano yan? My heart, tapos Oo. may division. Plus Oo. ba yan? Oo, pwede ring plus, pero pwede ring cross. Yan. Tsaka may Tapos question yung mark. pang-apat, yung question mark, no? Alam mo, itong apat na symbol na ito, merong apat na katotohanan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Una, etong heart, di ba? Alam mo tong heart na, alam mong mahal ka ng ating Panginoon. Alam mo, di ba, sabi mo kanina, na ang dami mong problema. Tayong mga FW, malayo tayo sa ating mga pamilya, pero may sabi ang ating Panginoon sa John 3:16. Sabi niya nga, okay lang bang basahin mo? Sige, ano nakasulat dyan? Ito. For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. So, ibig sabihin nun, na mahal tayo ng ating Panginoon. Bilang tayo, malayo tayo sa ating pamilya, di ba? Minsan nga, kailangan natin ng kausap, pero hindi natin sila ma-reach. Pero alam mo, Panginoon, mahal ka niya at meron siyang magandang plano sa buhay mo. Sinasabi niya nga, di ba? For God so loved the world. So, tayo yun, mahal tayo ng ating Panginoon. Pero minsan nga, gaya ng sabi mo kanina, namumblema tayo, di ba? Parang lagi tayong stress, hindi natin alam kung saan tayo pumupunta or wala tayong makausap. Pero alam mo ba, ito yung second part ng symbol na to, na minsan nakakaranas tayo ng kalungkutan sa buhay natin. Alam mo yung second part na yan, it represents, sabi mo nga kanina, division. Mahirap pala yung Sige, ako na May lang. microphone. Ako na lang maghahawak para sa'yo. O sige, okay lang. Pakihawak mo na lang. So yung pangalawa is division. Alam mo ba kung ano yung truth, katotohanan sa symbol na yan? Una, yung dot sa taas. Okay. Ibig sabihin nun ay ang ating Panginoon. At yung dot sa baba represents us. At may isang bagay na naghahati sa atin, sa ating Panginoon, yung guhit doon, dito. Yan. Itong Yan. naghihiwalay Ay sa kanila. sumisimbolo ng kasalanan. We are separated by sin. Sabi niya nga sa Romans 3:23, okay lang bang pakibasa? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan, sapagkat tayo ay nagkasala, ibig sabihin nun, na kahit mabait tayo, alam ko mabait ka, pero Hindi hindi mo pwedeng sabihin na wala tayong kasalanan, di ba? Lahat tayo nagkasala sa ating Panginoon. At meron nga, sinabi niya nga rin dito sa isa pang salita ng Panginoon, sa Romans 6:23. Romans 6:23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
So, ibig sabihin nun, ang kabayaran, ano daw yung kabayaran ng ating mga kasalanan? Kamatayan daw. Ibig sabihin ba, Kamatayan. mamatay Ayan. ako, ganon? Kasi makasalanan Yun. ako Alam mo, eh. ang sinasabi sa salita ng Panginoon, alam naman natin na lahat tayo mamamatay physically. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Romans 6:23, na ito ay kamatayang spiritual. Ibig sabihin, this is an eternal separation sa ating Panginoon. Ibig sabihin nun na kahit mabait tayo, ano pa rin, meron tayong kasalanan sa Panginoon at ayaw ng Diyos ng kasalanan. Kaya kahit na anong effort natin, pabait tayo, mag-donate man tayo ng millions sa isang charity work, hindi natin kayang ayusin yung ating mga sarili. So, di ba, parang ang hopeless na, di ba? Kaya nga. Pero alam mo ba, na doon sa pangatlong symbol, di ba, sabi Itong kanina, cross. cross. Oo. So, ibig sabihin nun, ano pang naiisip mo pag cross? Siyempre kasi parang si Jesus yung naiisip ko. Oo, totoo, Siya no? yung- Alam mo, despite the fact na tayo ay nagkasala, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagbigay siya ng paraan para ma-restore yung relationship natin sa ating Panginoon. No? Sabi niya nga sa Romans 5 verse 8, pakibasa, okay lang ba? Sige. Ang dami mong pinapabasa, sis. Oo Ngunit nga, pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. O imagine mo yon nung Talaga. tayo makasalanan pa, namatay na ang ating Panginoon. Alam mo, ang ating Panginoon namatay sa krus para mabayaran yung ating mga kasalanan. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, na walang sino man sa atin nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. So siya yung namatay para mabayaran yung ating mga kasalanan. At after 3 days, ang ating Panginoon ay nabuhay muli. Yan din yung pangako ng ating Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan. Sabi niya kanina sa pinabasa ko, di ba, sa Oo. John 3:16, which is yung ating buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So ngayon sis, na nasabi ko na sa'yo, may isang bagay na lang na gusto kong sabihin sa'yo para ma-restore yung relationship natin sa ating Panginoon. Ano yung pang last na symbol dyan? Itong question mark. Question mark. So, kailangan nating magdesisyon. Kailangan personal na desisyon. Gaya ng, sabi niya nga kanina sa Romans 6 verse 23, di ba? Anong sabi niya dito? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob. Ibig sabihin, it is a gift ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, tulad din ng telepono ko, kung ibibigay ko ba sa iyo to sis, na bilang regalo at ayaw mong tanggapin, magiging regalo ba to sa palagay mo? Tatanggapin ko yan. Parang hindi regalo yan kapag hindi ko kinuha. Oo, di ba? So, gaya din nun na hindi automatic na tayo, hindi siya automatic na tayo ay nung namatay ang ating Panginoon ay napatawad na tayo agad-agad. Ibig sabihin nun, magkaroon tayo ng personal decision na tanggapin ang ating Panginoon bilang ating Diyos na tagapagligtas. So sis, okay lang ba na i-lead kita sa isang maikling panalangin ng pagtanggap? Kung willing ka, ay ililid kita sa isang maikling panalangin. Gusto Sige, mo ba? Parang gusto ko yung Natanggapin ino-offer ng- mo na yan. Oo. Ayan, praise God. Alam mo, gusto ko lang basahin yung panalangin sa'yo para hindi ka naman basta na lang sumusunod sa akin. No? Okay lang nabasahin ko muna yung prayer. Kung ito yung dinedesire ng puso mo, then we can pray together. Okay, ayan. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan at binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan at pagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Ikaw na po ang maghari sa trono ng aking buhay at gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Sis, ito rin ba ay ninanais ng puso mo? Okay, tayo'y manalangin. Sige. Amen. So, tapos na po yung panalangin. So, ngayon, sis, okay lang ba na makuha ko yung number mo para naman mag-continue pa yung communication natin bilang tayo ngayon ay magkapatid na sa Panginoon. Okay lang ba? Okay lang. Okay. Sulat mo na lang. Sige. Para marami rin kasi akong tatanong sa'yo.
Oh, sige, okay. Maraming Okay na ba salamat, to? sis. Oo, sa'yo na pala yan para mas maalala mo yung araw na to. Alam mo ba na ito yung spiritual birth mo? Okay, June 5? okay. Ayan. So, sis, Tandaan ko to. makikipag-communicate ako sa'yo, ha? Okay, salamat. Thank you. Okay na po. So, salamat po sa ating pong evangelism ministry. So, simple po, di ba, na pag-share. And it takes 5 minutes, 6, 7. So, depende po yun sa respond nung atin pong sinasharean. So, kumbaga, yun yung building relationship na nagkameron ng exchange ng telephone number, and then magte-text, and then eventually ma-invite po natin sa church. So, salamat po sa atin pong message today, which is evangelism. So ngayon po ay dadako po tayo sa atin pong communion, kung saan aalalahanin po natin ang ginawa po ng Panginoon 2,000 years ago, kung saan siya po ay nasugatan, dumalo yung dugo para po sa atin pong kapatawaran natin pong kasalanan. And at this point, basahin ko lang po itong sinasabi sa what's the main point of communion? Jesus instituted communion as a way for His disciples to remember His death and sacrifice. At its core, communion is celebration and remembrance and proclamations of Christ's death. It reminds us and declares to those partaking that Christ was with us, Christ died for us, and Christ is now alive, working in us. And ngayon din po, binibigyan po natin ng bawat isa ng opportunity to talk to God and ask for forgiveness. Kung meron naman po tayong naiisip na nagawa po natin, it is important na before we partake sa mga elements ay ready po yung ating pupuso and malinis para po tumanggap ng mga elemento pong ito. Sabi po sa 1 Corinthians 11, 23-26, "For I received from the Lord what I also passed unto you. The Lord Jesus, on the night when He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, He took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" So at this point, I would just like to invite yun po mga spiritual leaders po natin to distribute yung atin po mga elements.
Amen. Praise God. So, taas po natin ang tinapay na nagsisimbol po ng kanyang katawan na nasugatan para po tayo magkaroon ng kagalingan. Kainin po natin. Taas po natin ng juice na nagsisimbol po ng kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para po mapatawad ang ating mga kasalanan. Inumin po natin. Patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. Tinatawagan ko po dito sa bandang harapan si Joraline Alob. Siya po ay first timer. Una po nating nakasama sa ating worship service. Okay, gusto ko lang po naming makilala. Sasabihin mo lang muli yung iyong pangalan, kung saan ka dito sa Kuwait, saan ka sa Pilipinas, at kung may nag-invite sa'yo. Hello po sa lahat. Good afternoon po. Ako po si Jaraline Di Alus, Ilocos Norte, at saka 4 months pa lang po ako dito sa Kuwait po. Address ko po ay Al-Sadiq po. Ang nag-invite po sa akin is Sis Vilma po. God bless po and maraming salamat po. Dito ka lang. Ilocana. From Ilocos Sur, from Ilocos Norte. Okay. Ipanalangin po muna natin siya. Hallelujah, Lord. Father God in heaven, thank you, Lord God, for this time na nakasama po namin si Joraline sa amin pong worship service. Thank you, O Lord, na because we know that this is not by chance, this is not accident, na dinala mo po siya sa aming kalagitnaan, O Lord God. Lord, we pray that the word na kanya pong narinig, na na-share today, Lord God, will continue to grow in her heart, O Lord God, at magamit po niya ito sa kanya pong buhay, that the soil in her heart will be fertile enough to meditate on that word at magamit po niya sa kanya pong pang-araw-araw na buhay, O Lord. Lord, we pray that you would continue to bless the work of her hands. Bless niyo rin po ang kanyang family, and may your protection be upon her and your provision also, Lord God. And we pray na hindi po ito ang last na makikita po namin siya, but a beginning of continuous attendance sa amin pong kalagitnaan, and that she would continue to grow deeper in her relationship with you at makapag-fellowship po siya nakasama kami, O Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Tayo po'y tumayo at batiin natin si Joraline at batiin na rin po natin ang bawat isa sa umagang to. Para po sa ating mabilisang announcement, sports activities, every Saturday pa rin po,
3:15 to 5 p.m. for the kids or teens. At yung 5 to 10 p.m. naman ay para sa mga men's or mga kalalakihan po natin. Beginning, additional lang po dun sa sports activities po natin every Saturday, beginning on June 20, meron pong gaganaping basketball clinic para sa mga bata from 7 to 18 years old. They will be grouped according to age. Meron po itong registration na 2KD. Pero kung kayo po ay kasama sa first 20, meron po siya, discounted po siya sa 1.5. So, if you have any question or you want to join, wala yung naka-flash na ano. Meron pong number na inyo pong tatawagan. Or you can approach Pastor Ver for that. And June 10 naman po yung ating pong monthly corporate prayer meeting to be led by Faithful and True. So ngayon pa lang po, start sending your prayer points sa inyo pong mga prayer coordinator para mailagay na po ng mas maaga din sa ating prayer group. And MVBS every Wednesday pa din via Google Meet, 8:30 p.m. po. And for our intercessory prayer every Friday, ang June 12 naka-assign po sa Harvesters and sa June 19 sa ating mga kapatid sa Jaok. Yun lang po at magandang umagang muli. Ay, hapon na yata. Amen. Salamat, Pastor Ber, sa napakagandang paalala at mensahe ng ating Panginoon. Isa sa sinabi ni Pastor Ber, evangelism is the calling of every believer. Lahat po ng mga believer, pumalakpak po sa ating Panginoon. At tayo pong mga pumalakpak ngayon, dapat na maging lifestyle natin ang pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba tayo doon? Nakita po natin yung the four kung paano po nila i-share. Kaya sa paglabas natin sa pintuang ito, simulan na po natin ang pag-share ng mabuting balita ng kaligtasan upang sa araw ng Friday, makikita natin yung bunga kung paano natin i-apply yung ating narinig sa umagang ito. Amen po ba tayo doon? Tayo po ito'y muli para manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, na kaming lahat ay tinawag mo upang mag-share ng mabuting balita ng Diyos. Salamat, Panginoon, dahil sa mga salita mo ay patuloy mong binabago ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na magliwanag sa sanlibutan ito. Patuloy na ikaw, Banal na Espiritu, ang magturo at magdala sa mga tao na nangangailangan na ma-share ang mabuting balita ng Diyos. Salamat din, Panginoon, sa inyong lingkod na ginamit sa umagang ito. Pagpalain mo siya, Panginoon, at pagpalain mo rin, Lord, ang ministry at ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa buhay niya. Patuloy mo siyang gamitin sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Pangunahan mo kami at ingatan upang saan man kami pupunta ay makakarating kami ng ligtas at maayos. At sa lahat ng mga gawain namin mamayang hapon, Panginoon, patuloy mong i-cover ng iyong maladugo ang lahat ng lugar na pagdadausan ng aming mga gawain. Patuloy mong bigyan ng anointing ang lahat ng mga lingkod mo na gagamitin para magpahayag ng iyong mga salita. At patuloy mong ipaalala sa bawat kapatiran na huwag nilang kaligtaan dumalo sa ng mapagtitipon ng gaya ng ginagawa ng ilan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig sa tanghaling ito. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa Kanya na makakagawa ng higit kaysa maaari nating ilingin at sipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na gahari sa atin. Sumakanya nawa ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakilanman. Ang lahat na namumuhay ayon sa salita ng Panginoon, araw-araw ay magsabi na malakas, Amen.